Das ulit mag-acting itong when you got older, nag-photography ka. Yeah. Bakit naman photography? Talagang artist ka, gano'n? Actually, photography kasi tinuro sa akin yan when I was making films already. Kasi di ba umaarte ko for a while. Tapos nung nawala yung drive ko dun sa pag-aartista, sabi ko gusto kong gumawa ng pelikula. So basically, nag-train ako with sila Eric, di ba, as an assistant director, scriptwriter, di ba? So I did several things for my brother. Tapos, yung mismong cinematographer namin, sinabi sa akin, mag-shoot ako ng litrato para maintindihan ko talagang kung paano lumikha ng isang litrato. Para maisa pelikula mo, ganyan. So doon nagsimula yung interest sa photography until may na-develop akong sarili kong process, yung ultraviolet photography nga. Ano ka mo? Ultraviolet photography. Pasensya na po. Diba, parang siyang binabody paint ko na pag ultraviolet kasi, yung ultraviolet light, yung black light. So, ikaw mismo gumagawa niya? Well, I've learned it on my own, tapos na-develop ko siya. Pero nung nire-research ko na siya, 3 lang kami in the world who was developing that process. Wow! 2 of them are from England. So, do you still do this? I still do that. Yeah. Occasionally. So, hindi mo pa naman nalalet go? I'm still out to get my book. Gusto ko pa rin makuha. Gusto mo magkaroon ng Gusto ko magkaroon ng sarili kong libro. Uy, maraming nakapanood. And even I watched the trailer of your movie, yung Radyo. And talagang yung portrayal mo, yung intense, your performance there. Ang daming nakakasabi. How was it portraying that role? I mean, how did you do it? Dali lang, pumatay muna. Ano mo? Serial killer, di ba? O di. Pumatay muna, nag-practice muna. Baka mamamatay tao ka muna. Hindi lang, siguro I got in touch with with the evil side of myself. You know, there's always an evil side to everyone naman. Kumbaga lahat ng tao may dilim, hindi mo pwede sabihin mabait ka, todo mabait ako, hindi pwede. Ang tao talaga meron talaga silang, hindi naman tayo perfect eh. So siguro hinahanap ko lang yung mga dilim sa buhay ko, yung mga sakit, yung mga pains ko growing up, siguro yung mga naging negative na stage ng buhay ko. Di ba? Yun na nga eh. Paano ikaw, Ruben? Siyempre, hindi ko alam kung paano mo ginawa, kung saan mo hinugot lahat ng mga intensity na naiportray mo, na ilabas mo dyan sa paglabas mo dyan sa radyo. Paano mo ba ginawa yun? Ganda na sagot mo. Sabi nila, Epi, you were saying na marami kang mapaghuhugutan from your childhood, from when you grew up, yung mga experiences. Sabi nila, when you go through merong awkward stage, di ba? Pag teenager, andyan yung you're getting to know yourself, yung sarili mong pagkatao, meron dyan yung medyo confused ka, merong iba nagiging addicted to drugs or alcohol, or yung barkada, o kung ano-anong ginagawa sa eskwela, o hindi mo mapasok sa eskwela, na-experience mo ba yun? Pinagdaanan mo ba yun? Marami akong naging buhay. I've lived a lot of lives. Kasi I believe in the saying na you have to experience life talaga eh. To the fullest. To the fullest. Sayang nga naman. Kaya hanapin mo talaga yung extremes mo on both ends eh. Tapos, ang pinakamasarap doon, yung buhay sa gitna becomes colorful. And you learn from your mistakes eh. So basically, marami rin ako naging mali. Like with my relationships. Not just with myself, but with my relationships. Di ba? Marami rin akong naging mali sa buhay na siguro kinukorek ko pa rin hanggang ngayon yung iba. Doon mo na lang ay mali pala yun, mali. Oo, ganun na lang eh. Malalaman mo lang talaga pag experience mo eh. So basically, di ba marami na... Pagsisisi talaga yung nasa huli. Exactly. So marami talaga ako na pagdaanan sa buhay ko na iba siyempre you regret it, why you did it. Pero siyempre, there's no regrets in life eh. Yung dapat ang maging attitude, wala dapat tayong regret sa buhay kasi ginawa na, nangyari na eh. Natuto tayo doon eh. So wala kang regret sa buhay mo? Wala kang napagdaanan? Marami akong pains na naaalala na in my memory sa sarili ko, pero wala talaga akong regrets eh. Kumbaga, I've learned to live a good life and I'm just living a life. So ngayon,